Ang pamagat ng ating kwento ay si Henny, ang inahing manok at ang mga basang sisiw. Ito ay sinulat ni Mariver C. Mangulabnan at iginuhit ni Lorilyn C. Fajardo. Tiktilaok! Tiktilaok! Sabi ni Tandang sa pagbubukang liwayway. Panibagong araw na naman upang makipagsapalaran, sabi ni Henny sa kanyang sarili. Maliwanag na at oras na para maghanap ng makakain. Kinausap ni Henny ang kanyang dalawang inakay. Mga anak, tayo ay lalabas at mamamasyal. Kasabay nito ay maghahanap ng ating makakain, sabi ni Henny. Masayang masaya ang dalawang inakay. Nagtatalon, nagpapadyak, nagkakawag ang maliliit nitong pakpak at kitang-kita sa kanilang mukha ang sigla dahil sa wakas ay masisilayan na nila ang liwanag sa labas. Ngunit mayroon akong paalala. Susundan ninyo lamang ako upang hindi kayo mawala. Malawak at maraming hayop sa labas, pakiusap ni Henny sa mga inakay. Opo, inay, masusunod po, sagot naman ng mga ito sa kanya. O, halina na at lumabas, sabi ni Henny at lumabas na nga ang mag-iina. Masaya ito para sa kanyang mga inakay dahil tiyak na matutuwa ang mga ito sa makikita. Ang maliit na inakay ay libang na libang at manghang-mangha sa mga nakikita. Masaya silang makita at marinig ang iba't ibang hayop gaya ng aso, baboy, bibe, gansa, pabo, mga ibon at iba pang mga manok. Hanggang sa hindi na nga ito nakasunod sa kanilang inay. Ang magkapatid na inakay ay patuloy na naglakad hanggang sa naramdaman nilang basa ang kanilang paa at dibdib. Ang mga ito pala'y nakarating na sa sapa at ang bibe ang kanilang nasundan. Kwak, 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 kwak! Teka, hindi ganyan ang tunog ni Inay Henny. Saka lamang nito napansin na sila ay nawawala at nakasunod sa mga bibe. Hala, paano na tayo? Natatarantang sabi ng isang sisiw. Basang-basa na ang aking katawan. Hindi ako marunong lumangoy. Mas natatarantang sagot ng kapatid na sisiw habang kinakawag ang pakpak. Nang mapansin ng bibe na may dalawang sisiw na nagpupumigla sa sapa, ay dali-dali itong bumalik at isinalba ang magkapatid. Kumalma kayo at huwag na kayong mataranta. Ipatong ninyo ang inyong mga pakpak sa aking likod at dadalhin ko kayo sa lupa. Sinunod ng magkapatid ang bibe habang takot na takot at ginaw na ginaw. Sa kabilang banda naman ay naghahanap na si Henny. Mga anak, nasaan na kayo? Sa patuloy na paghahanap nito ay naabutan niyang papalapit sa pangpang ang kaibigang bibe, kasama ang kanyang dalawang anak. Kaibigang Henny, narito ang iyong mga anak. Tiyak ko ang nalibang ang mga ito, kaya sa aking nakasunod, sabi ng bibe kay Henny. Naku, maraming salamat kaibigang bibe. Kung hindi dahil sa iyo, ay tiyak na nalunod ang aking mga anak. Pasasalamat naman ni Henny.
Niyakap ni Henny ang dalawang basang sisiw para mawala ang pagkaginaw nito at unti-unting matuyo ang mga balahibo nito. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang aral ng kwento ay makinig sa mga payo at pangaral ng ating mga magulang dahil hindi nila tayo hahayaang mapahamak dahil alam nilang makakabuti para sa atin. At kung sakaling tayo man ay magkamali, ang ating mga magulang ay patuloy tayong tatanggapin, patatawarin at mamahalin.